Attend Jesus Miracle Crusade at KB Moranto Sports Complex, A. Rosas Avenue, Quezon City. Every Sunday, 10 a.m. to 5 p.m. And every Wednesday, 3 p.m. to 8 p.m. And every Friday at 8:30 p.m. to 4:30 a.m. Admission is free. Sa pagkakataon mga minamahal, narito po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang ating pong pagkikinig na banal na salita ng Diyos, kung saan regular dinadala sa ating banal na gawain nating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeda. Amin po hinihiling, kunin po natin ating mga Biblia, kung mayroon kayo sa inyong mga tahanan, upang lubos po ni maunawaan ang salita ng Diyos. Amen. Let us pray. Father, dearest in the name of our dearest Jesus, I beseech thee, O Lord, anoint thy word. It will bring forth thy message by the power of darkness, cast out the belief and doubts from them, from us in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Be seated, please, my dear brethren. Minamahal, millions ang mga tao sa buong daigdig hindi nalaman, hindi alam ano ang layunin ng mahal na Panginoon. Sa kaniyang pagsakripisyo, sa kamatayan nga doon sa krus ng Kalbaryo. Nakalagay minamahal sa Matthew, Jesus was conceived by the Holy Ghost. Kindly read it. Minamahal, at unawain sa mga sitas dahil hindi po ito nakukuha sa mga Bible schools. Katunayan ang lahat ng mga apostles hindi po nag-aral sa karamihan sa kanila ay mga isda. Kindly read it. Matthew chapter 1 verse 18. Matthew chapter 1 verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When his mother, Mary, was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. She was found with child of the Holy Ghost. Ngunit minamahal, marami nag-aaral mga pastor sa buong daigdig, napasok sa mga turo ng doktrina ng tao na may God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Bagaman sila naniwala na isa lang Diyos, dahil nakalagay sa 1 Corinthians 8:6, to us, in the truth, there is only but one God, God the Father. Naniwala po sila minamahal. Ngunit ang paniniwala, sundan nila ng God the Son, God the Holy Ghost. Na si Kristo mahal Panginoon, noong nabatay, pagkatapos sa 40 days umakyat sa langit, sasabihin ng mga nadaya, na maturo ng dayuhan na hindi sa Biblia, Jesus sat at the right hand of God the Father. It's po'y maraming madaya. Kaya kung isipin mo, sobrang isang Diyos, wala kang kaligtasan. Itapong ka sa lake of fire, where worms died not and fire is never quenched. Hindi alam, right hand means power. Right hand of God means power. Matthew 26, verse 64. Kindly read it. Mateo Kapitulo 26, versikulo 64. At sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw ay nagsabi. Gayon may sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparito nasa mga alapap ng langit. Let us say, praise the Lord. Sa Bible School, ang mababasa mo ay hindi mag 5% ang nasa Biblia.
Ngunit kay tinawag ng mabait na Panginoon ang mga Ebanghelyo. Mababasa mo ang Biblia from Genesis to Revelation at malaman mo ang essence of the Bible. Paano ang tao maligtas at magpamana ng buhay na hanggang. Paano sumunod sa kalooban ng Diyos. Sinabi, iba ang God the Father, iba ang God the Son, iba ang God the Holy Spirit. Sa Matthew chapter 1 verse 18, we know that Jesus is the Son of the Holy Ghost, the Holy Spirit. Kung ganon, iba ang God the Father, iba ang Holy Ghost, dalawang ama ng ating mahal na Panginoon Hesus. Dalawa ng Diyos. God the Son, ikatatlong Diyos. Ngunit minamahal, ang layo ng mga Panginoon. Hindi upang magdebate tayo. Sinong tama, sinong mali, sa katotohanan, sinong hindi sa katotohanan. Ang layunin ng Diyos, tanggapin mo ka ng Espiritu. Nung sinabatay sa kusang Kalbaryo, matanggap mo ng Espiritu ng Diyos. Nung sinabi niya, tarry in Jerusalem until you're endued in power. Tarry in Jerusalem until you're endued in power. Galing sa libingan, bumangon sa pagkapatay ang ating mabait na Misaya. Natakot ang mga sundalo, ang gwardiya. Nung nakita ang anghel, nagbabantay sa libingan ng mga Panginoon. Mababasa po natin, nung siya bumangon sa mga patay, sinabi na sa mga apostolis, sa 500 mga testigo, tarry in Jerusalem until you're endued in power. Kali rin Elio 24 verse 49. Ito yung mahal biblical. Maghintay kayo sa Jerusalem hanggang matanggap niyo ang kapangyarihan. Kapangyarihan, labanan ang kasalanan. Dahil ang kasalanan magbubulit sa tao sa kadagat-dagat ng apoy. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabilang kasalanan ay kadagat-dagat ng apoy. Amen. Lahat mo sabi, praise the Lord. Kaliridin. From the book of Luke, chapter 24, verse 49. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Matthew 28, verse 5, 6, and 7. Hinanap nila ang katawan ng mahal na Panginoon Hesus. Sinabi ng anghel, He is risen from the dead. Siya bumangon sa mga patay, so that He can impart His Holy Spirit unto all believers. For it is written in Acts 1:8, when the Holy Ghost is come upon you, you'll have power to cast out demons. You have power to resist the devil. Without the Spirit of the living God, without power, you are under the complete of Satan. You succumb to the whims and caprices of the devil. Sunod-sunod ka sa masamang espiritu ng Diablo. Ikaw alipinin ng kasalanan ng Diablo. Gawin ka magkasalanan. He will enslave you. He'll make you sleep. He'll make you sleep to sin and be destroyed in the fires of hell and stay forever in the kingdom of Satan. Yung paglayunin ng mahal, kaya po'y pumangon sa kabatay. Kaya pakinggan mo ito, hallelujah. Pag ikaw'y nakatanggap ng Espiritu ni Kristo, magbabago ka. Maging tunay ka ng Kristiyano, anak ng Diyos, magbanal buhay. Magkang may prueba, may evidensya, may kapangyarihan, labanan ang Diablo, labanan ang kasalanan. Hindi katalunan mga hold-upper, makidnapper, may kill murderer. Walang magkatakot sa iyo. You'll never be cowed. You'll never be scared. Hindi ka matatakot. Hindi ka tatalunin. Dahil you are endued by the power of the living God. Because Jesus has risen from the dead. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And He says, I have not given you the spirit of fear, but of power
and of love and a sound mind. Pag mayroon kang espiritu ng sound mind, espiritu ng Diyos, espiritu ng katotohanan, espiritu ng pag-ibig, espiritu ng kapangyarihan, ang iyong paniniwalaan na doktrina ay nakakabuti sa iyo. May katugunan sa panalangin. Hindi ka madadaya na masamang espiritu. Malalaman mo ang tamang doktrina na magpapahamak sa iyo mga doktrina na walang kwenta. Hindi ka madadaya. Sasabihin ng iba, tatlo ang persona ng Diyos. Ito ay nagpapahamak sa tao. Sa Job chapter 13, verse 7 up to 10. Malaman mo maya nang naniwala sobrang isang persona ay walang kaligtasan. Hindi magmamana ng buhay na hanggang you need the spirit of wisdom. Amen. The spirit of the sound mind. Kali, read it. Job 13, verses 7 up to 10. Will ye speak wickedly for God, and talk deceitfully for him? Will ye accept his person? Will ye contend for God? Is it good that he should search you out? Or as one man mocketh another, do ye so mock him? He will surely reprove you if you do secretly accept persons. If you do secretly accept persons, plural, sikrito mong tanggapin ang mga persona ang Diyos, isang Diyos. God the Father, na sa mga persona, He will reprove you. You're wicked. You're a traitor. Kung you're wicked, galit sa iyong mabait na Diyos, may kaligtasan ka ba? Sa Tagalog, kaya lididet. Job Kapitulo 13, versikulo 7 hanggang 10. Kayo ba'y magsasalita ng kalikuan dahil sa Diyos at mangungusap ng karayan dahil sa Kanya? Inyo bang niningapin ang Kanyang pagka-Diyos? Inyo bang ipakikipagtalo ang Diyos? Mabuti na kayo'y siyasatin niya. O kung paano dinadaya ng isang tao ay dayain siya, walang pagsalang sasawayin niya kayo kung lihim na kayo'y tatanggi ng pagkatao. Minamahal, huwag kayo umasa sa Tagalog translation. Magdaraya, maaari o hindi rin nawaan ang kanang sinasabi sa Biblia. Katulad minamahal sa John 1:1, John 1:4, John 1:3, John 1:10, 1:4:10, iniiba ang ibig sabihin ng pagka-Diyos na ating mga mahal Panginoon. Siya nagiging third person lamang. Ngunit, minamahal, mabasa po natin, sinabi ng Biblia, in the beginning was the Word was with God, and the Word is God. In verse 3, the world was created by Him. Ngunit sa translation ng Tagalog, the world was created through Him. Pag through, sa pamagitan niya, hindi na siyang gumawa ng langit at lupa. Ngunit sa King James Version, sa original, ay the world was made by Him. In verse 10, the world was made by Jesus Christ. Ang salita, nagkatabang tao, ang Diyos ang salita. Sa verse 14, siyang gumawa ng langit at lupa. Walang ibang Diyos kundi ang gumawa ng langit at lupa. Walang iba kundi si Kristo ang nabatay sa krus ng Kalbaryo. Bumangon sa mga patay upang ibigay kanyang espiritu, upang tayo magkaroon ng kapangyarihan laban sa diablo, laban sa kasalanan, laban sa kalamdaman na bunga ng kasalanan, upang tayo maging tunay ng Kristiyanong anak at magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Can I read it? From the book of John, chapter 1, verses 1, 3, and 10. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. The world was made by Him. Word, salita, si Kristo. Siyang gumawa ng langit at lupa. Ngunit sa Tagalog translation, mga magdaraya, dinaya ang Biblia, dinaya ang katotohanan, dinaya ang sarili, ang mga tao, dinaya. Ang daigdig, ginawa sa pamagitan ng Kristo. Hindi na siyang gumawa.
Pagaman sa King James original version, si Kristo mismo ang gumawa ng langit at lupa. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Juan Kapitulo 1, versikulo 3 at 10. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Verse 10. Siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. O na, ang salibutan, ginawa sa pamamagitan niya. Samantala, sa English, ginawa sa libutan niya. Amen. That's it. Jesus Christ created the heavens and earth. Amen. Ngunit sa Tagalog, daya, walang katotohanan, naniwala na tatlo persona ng Diyos. Si Kristo lamang ang pagitan. Through Him. Delikado yung nagniwala na tatlo persona ng Diyos. Dahil nakasulat sa John 8:24, if you do not believe that I am He, you shall die in your sins. Kapag hindi ka naniwala na ako nga, akong God the Father, mamatay kasi yung kasalanan. Can I read it? John chapter 8, verse 24. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Alright, ito po. Ang cancer mo gumaling sa pamagitan ni Evangelist Almeida. Hindi ako nagpagaling, kundi ang Diyos mismo. You're healed by Jesus Christ. You're healed by God. Kapag sinabi, ang preacher ang nagpagaling sa iyo, siya na ngayon ang Diyos. Hindi ang Diyos sa langit. Ngunit sa pamagitan, through instrumento lamang, ang Diyos nagpahayag ng kapangyarihan. Ganon ngayon ang nangyayari ngayon. Si Kristo lumalabas sa Madritarian, Diyos-Diyosan lang. Tao-tauhan lamang. Malit sa pamagitan ni Kristo, tayo nagsigaling. Sa pamagitan ni Kristo, ang langit at lupa, ginawa ng Diyos. Hindi yun ang katotohanan. Ang katotohanan ay nandito ang katotohanan. God, Jesus Christ created the heavens and earth. Colossians 1:16, Jesus Christ created the heavens and earth. Read it in John 1, verse 14. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. At nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang birbo na Diyos ay nakatawang tao. Sa English, He created the heavens and earth. In verse 3, John 1 and verse 3, Jesus Christ created the heavens and earth. In verse 10, Jesus Christ created the heavens and earth. Sa Tagalog, ang langit at lupa ginawa sa pamagitan ni Kristo. Tingnan mo mga magdaraya. Dinaraya di sarili kayo ng aral. Hindi kayo, pagka hindi kayo tinatawag ng Diyos mag-aral ng Ebanghelyo, huwag kayo mag-aral. Dinaraya di sarili. Dinaraya di ang mga tao. Hindi ka nagkaintindihan ng pamagitan? No, kayo ba naniwala na ang Diyos ay isa na katawang tao? 1 Corinthians 8:6. This is about one God, the Father. Jesus Christ as God, He's God the Father. Jesus as man, He is Son of God. Bilang tao, si Kristo ay anak ng Diyos. Bilang Diyos, siya ang Diyos na Ama sa langit na katawang tao o magdaligtas sa kasalanan at ay magbabara ng buhay na wagang. Praise the Lord, hallelujah! Hallelujah, praise the Lord! Kale, read it. 1 Corinthians chapter 8, verse 6. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Makita po natin minamahal, Jesus Christ as God, His God the Father. Revelation chapter 1, verse 7, 8, 9, and 11. Kale, read it. In Revelation, makita po natin, Jesus is coming. Sabi niya, I'm Alpha and Omega, first and the last. I was slain, I was dead, but now I'm alive forevermore. Ako'y pinatay, ako'y namatay, ako'y sinaksak. Ang lahat na kakita sa akin, ang lahat na sumaksak sa akin ay makikita ko. Ako ang Alpha and Omega. I am the Creator, God of the universe. Ang Alpha and Omega, ang Diyos Ama. Almighty God. Siya pa ang Diyos, Almighty God. Ang tanong,
Kailan nasaksak ang God the Father? Ang God the Father ay Espiritu. For God is Spirit. John 8:24, God is Spirit. Paano masaksak ang Espiritu? Tinutukoy ng God the Father nung siya nagkatawang tao, nung siya naging anak. Amen? Maliwanag? Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Kale, read it. Revelation chapter 1, verse 7 and 8. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. The Almighty God. Ang darating, God the Father, darating. Sila pinatay, sinaksak. Sino yan? Ang pinatay, sinaksak, si Kristo. Ngunit sabi ni God the Father, sinaksak ako, pinatay ako, ngayon ay buhay na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. If you have love and power, the spirit of power, you'll be crusading against the wiles of the devil. You'll be crusading against the works of Satan. Everybody is being enslaved by Satan through vices, all forms of wickedness that have been sent men to perdition. Jesus Christ, our loving, adoring Savior, was crusading against the work of the devil. But before he did it, bago niya ginawa ito, siya ay nanalangin 40 días. Hindi kumain, hindi uminom ng tubig. What great sacrifice. What love. We cannot even describe the beauty of his love. We cannot fathom the bottomless abyss of the love of God. There is Jesus. Hallelujah. He suffered and died in Calvary to grant unto us eternal life, and fasted 40 days and 40 nights without eating and drinking. Hindi uminom ng tubig upang sa kanyang pananampalataya at sakripisyo manalangin siya ang karamdaman natin na bunga ng kasalanan ay kagaling tayo mapatawad sa ating mga kasalanan at tayo magpamana ng buhay ng lagang. Hallelujah! Acts 10:38. Makita po natin ni mahal na nung ang mga apostolis na nalangin sa may sakit, lunatic, hindi gumaling, nagalit ang ating mabait na tagapagligtas, ating mabait na Bisaya, dahil hindi ka nag-ayuno, hindi ka nanalangin, hindi ka nag-fasting. Kaya minamahal, pag kayo ay nagsagaling, huwag titikportante nito. Malaman po ninyo, sa likod yan, may tumatagis, hindi kumakain, hindi natutulog, alang-alang sa kaligtasan, o baka lahat, magbabala ng buhay ng lagang. Simple ang pagtanggap mo ng kagalingan ng karamdaman mo na bunga ng kasalanan. Dahil ang kasalanan nagbubungan ng karamdaman, ang kabayaran ay kadagat tatagapoy. Ngunit pag natanggap mo si Kristo, mamulat ka sa katotohanan, matanggap mo Espiritu ng Diyos, mapatawad ka sa kasalanan, pagkatapos mo, mabautisman sa pangalan ni Jesus, ang kasalanan mo napatawad, ang karamdaman mo kahit anong uri ng karamdaman ay kagaling sa pangalan ni Jesus. Amen and praise the Lord. Hallelujah. Acts 10:13. Can they read it? How we know there's Jesus, our loving, adoring Savior, was endued in power and with the Holy Ghost. Natanggap niya ang Espiritu ng Diyos ang kapangyarihan. Nagpapalaging ng uri ng karamdaman, uri ng mga demonyo, napusis ng diablo mga tao, naging killer, naging murderer, naging drug addict. Ngunit si Kristo, nanalangin din kumakain. He was crucified against the works of the devil. Gumagawa ng mabuti dahil ang Diyos ay nasa kanya. Ang Diyos ay nasa kanya. Kalirinit, hallelujah. Sa mga gawa, Kapitulo 10, versikulo 38. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya ay pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot
na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Amen. Lahat ng sabi, praise the Lord. Nagkusabi ang mga Panginoon, bago yan, siya ay nanalangin 40 dias. Hindi uminom ng tubig at hindi kumain. Makita po natin minamahal sa Matthew 17, verse 16, nagalit ang mahal na Panginoon ng kanyang mga apostolis ay hindi nag-ayuno, hindi tumangis araw at gabi, hindi kumakain. Sinabi mo lang kayo traidor, ang sagdagatagdapoy, kayo ordinary fishermen, patungo sa impyerno, sa lusak ng kasalanan. Ngunit tinawag ko kayo pag mga hilibang marami ang maniniwala maligtas sa impyerno magmamana ng buhay ng hanggan. Matthew 16, 17, verse 16 up to 21. Can you read it? Mateo Kapitulo 17, versikulo 16 hanggang 21. At siya dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, o lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo ay lumabas sa kaniya. At ang bata ay gumaling mula ng oras ding iyon na magkagay nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus at nagsasabi, bakit baga hindi namin mapalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntihan ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y 21. Dapat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamagitan ng panalangin at ayuno. Let us say, praise the Lord! Minamahal, tingnan po ninyo ang aming ginigilan ng mga tao sa buong daigdig. Listen to this, my dear peoples of the world, my dear fellow countrymen. When the lunatic was not set free from lunacy by prayer during the crusade of the apostles, including beloved Peter, the demons of lunacy were not cast out. They were scolded by our dear Savior. Why? According to our dear Savior, because if you unbelieve, you're unbelief. You do not fast and pray. Hindi kayo nag-aayuno. Wala kayong paniniwala, wala kayong pananampalataya. Ang pananampalataya kasama ang pag-aayuno at panalangin. Nung hindi napalaya ang demonyo sa bata, hindi gumaling ang bata, hindi sinabi ng mga Panginoon, pag hindi kagaling ang karamdaman, itakbo din sa ospital. Magpa-injection kayo. Kailangan ng medication. Bumili ka ng medisina para kagaling ka. Hindi sinabi ng mga mabait na Panginoon. Sinabi, you fast and pray. Manalangin ka, magayuno ka. Dahil nakasulat sa James 5, verse 14 and 15. Kayo ba'y may karamdaman? Is any sick among you? Call for the elders of the church, and the prayer of faith shall save the sick. And if you have committed any sin, your sins will be forgiven. Ang iyong kasalanan ay mapatawad, ang karamdaman mo na bunga ng kasalanan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Lahat po sabi, praise the Lord, hallelujah! Santiago Kapitulo 5, 14 at 15. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa kanya. Let us say, praise the Lord! Oh, there is Jesus has not given us the spirit of fear, but the power and of love and a sound mind.
Pastor ka, preacher ka, ministro ka, magdala ka ng baril, takot ka, walang espiritu sa iyo. Sabi ng Diyos, hindi kita binigyan ng takot na ikaw'y papatay ng tao. Mayroon kang espiritu ng kapangyarihan, kaya totoong preacher ng Diyos. Kung totoo ka, anak ng Diyos, kung totoo ka, mga ng Diyos, na mabait na Diyos, hindi mo kailangan ng baril, hindi mo kailangan ng medisina. May kapangyarihan ka, manalangin sa may sakit ka, kailangan may sakit, kapangalisa. May kapangyarihan ka, talunin ang diablo. Hallelujah! Hallelujah! May kapangyarihan, labanan ng diablo. Resist the devil, and the devil shall flee away from you. This spirit of power and love and sound mind, for the kingdom of God is not in word but in power. As gives the power to tread with serpents and scorpions and the powers of the enemy, and nothing shall be mishurt us. Nothing shall be mishurt us, because we are the temples of the living God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. When you have the Spirit of God, for it is commanded by our dearest Jesus, tarry in Jerusalem until you are endued with power. Until you are endued with power, as to one when the Holy Ghost is come upon you, you'll have power against Satan. You can overcome Satan. You do not need guns to protect yourself. You preachers, be sure that you are preachers of God, not preachers of men. Doctrines of men, for there is a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Ang dulo ay kamatayan sa dulo ng tao. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You must have the Spirit. Mind. If your mind is sound, kung isip mo ay isip ng Diyos na binigay sa iyo, hindi mo turuan na para gumanda ang mga babae, magpantalon sila. Nakatalagay sa Deuteronomy 22 verse 5, ang nagpapantalon ng babae, karawal-dubal, ang karawal-dubal ay tatapon sa impyerno. Hallelujah. Hallelujah. Wala sa katotohanan ang pastor na pinapahintulutan ang mga babae magpantalon. Wala kayo sa katotohanan. Mabunat na kayo, kayong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Deuteronomio Kapitulo 22, versikulo 5. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Karumal-dumal ang babae nagpapantalon. Sasabihin ng mga pastor ng Diyos. Sa lumang tipan lang yan. Sa lumang tipan sa Old Testament. Wala ka kulang sa pagbabasa. Revelation 21 verse 27. Ang karumal-dumal ay tatapon sa impyerno. The abominable shall be thrown into the lake of fire. Kindly read it. Revelation chapter 21 verse 27. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination and maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Let us say, praise the Lord. In our dearest Jesus, our loving Father and Savior, has risen from the dead. Then these preachers preach the gospel of salvation from robbers and thieves, from holdovers and kidnappers and rapists, killers and murderers, from sickness and disease, from the hands of Satan. You're endued with power from on high. When you receive the Spirit of the living God, for as many as receive Him, He gives them power to become the sons of God. If sons and daughters, then heirs of eternal life. If you cherish the truth, your Spirit you receive from our loving God. Fruit, Galatians 5:22, kindly read it. Joy,
peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against such there is no law. Malalaman mo, saan ka pupunta? Anong Kristiyano ka? You can read yourself. How far have you got as a Christian and where you are going? You can be convinced that your dearest Jesus is preparing mansions for you in heaven. You are going to go to that place where there is peace and joy. This peace and joy. Hallelujah. Hallelujah. Kyle, Galacia Kapitulo 5, versikulo 22 at 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuot, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, pagpipigil. Laban sa mga iyong bagay ay walang kautusan. Walang kautusan. That is human nature. The law of human nature. The law of nature that a man is as a sinner. The law of nature of man is to commit a sin and die and be destroyed in the fires of hell. The law of the Spirit of life in Christ Jesus, the moment you receive the Spirit of the living God. For it is written, against us there is no law if you have the fruit of the Spirit. This, you are over and above the law of sin and death. Ikaw ay sa ibabaw na ng kalikasan ng kamatayan, kalikasan ng kasalanan. Hindi ka naalipin ng kasalanan, hindi ka naalipin ng kamatayan, hindi ka nadadaan sa libingan. May ikay laging may pananampalataya, laging dumadalo. Ikay matapat na Kristiyano. Wala nang libingan sa iyo. Akit ka sa langit, for the love of the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the love of sin and death. Hallelujah! Praise the Lord! Lumalakad ka sa Espiritu. There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ikaw lumakad sa Espiritu, wala nang bagay dito, halada. Hindi mo na ibigan mga material bagay. Hindi mo na ibigan salapi. For the love of body is notable evil. Righteousness, you know, heaven. Inibig mo ang kaligtasan, ang Diyos. Inibig mo, hallelujah, ibig mo magmamana ng buhay na walang hanggang. Ang lahat ng ibig maging anak ng mabait ng Diyos, come to the front and receive the Spirit of the living God. If you believe, you want to skip the fires of hell, in your televisions, video televisions, in your homes, throughout the world, touch your TV screen. If you want to be healed of your incapacitating diseases, if you want your heart-breaking problems to be solved, if you want to be a real Christian and end up in heaven, you need the Spirit of the living God. You need to be born again. For unless a man is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. Hallelujah. Kaya magbabago ka, biging tunay Kristiyano na magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. As we sing, God again, your faithless friend. Don't you ever tire of hearing what a fool I've been. Guess I should pray. bilisan pa rin mahal. Come to the front, sa mga maguhan. Pumunta po kayo sa front, ang mga Oh, maguhan. it hurts to know the 100 times I've caused you pain. The forgive me sounds so empty when I never change. Yet you stay and say I love you still, forgiving me time and time again. It's just open love that
isa sa mga sandata, ma-powerful weapon by the Christians. Sinabi ng mga baita ng Panginoon, your feet should be shod with the gospel of peace. Kailangan pa nito gamitin pangaral ng Ebanghelyo. Mag-Ebanghelyo ka pa. You witness about the love of Jesus. Para tayo, ang purpose, layunin ng mga baita ng Panginoon, bakit tayo niligtas? Gumaling at magkaramdaman para magamit tayo, magligtas ng iba pa. Kaya, lahat ay kumilos, lahat ay manalangin, huwag na magtulog-tulugan. Huwag mong isipin na sunod na taon, yayaman pa ako. Natanggapin namin ang mahal. Nasa pagtanggap kay Kristo Jesus sa mga Panginoon na kayo magiging anak ng Diyos, magiging tagamagmana ng buhay na walang hanggan. If you're sincere, dear Jesus, come into my heart, I need you as my Savior. Forgive my sins, O Lord, I will follow thee. My dear Jesus, set me free from the bondage of sin. Forgive my sins, Father, this I pray. In the name of our dear Jesus, amen and amen. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ko sa aking kasalanan. Ako'y nanampalataya sa iyo. Tinatanggap kita aking sarili ng kapaligtas. Mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, iligtas mo ako sa panaging mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. I need you, my dear Jesus. Come into my heart. I need you as my Savior. Forgive my sins, O Lord. Save me, O Lord, and all my loved ones. Father, dearest, I pray in the name of my dearest Jesus. Amen and amen. Father, dearest, in the name of my dearest Jesus, have mercy upon all my would-be brethren, our dearest fellow countrymen, our dearest peoples of the world. Have mercy upon them. Let them believe. Cause them to serve you, Lord God. Impart unto them thy sweet Holy Spirit. Great faith in their great fear and great love for thee. Adopt them as thy sons and daughters and heirs of eternal life. Forgive their sins. Make them real Christians by heart and deed and truth and heirs of eternal life. Father, this I pray. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Forgive them, Lord. I pray, Jesus. Hallelujah. Those who are on your televisions throughout the world, touch your TV screens. Have faith in God. Believe. Follow my prayer. If you are sick of cancer, leukemia, TB, diabetes, paralysis, AIDS, leprosy, blindness, paralysis, touch your TV screens. Have faith in God. Believe. Cast it out in the name of Jesus. Palayas sa demonyo ng cancer, leukemia, diabetes. Go in there. Heart disease, pagkabulang, pagkapilay, paralysis. Leto ng karamdaman. Sabihin mo, demonyo ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes. Lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes, blindness, ulcer, cancer, leprosy, AIDS. Cast out from me in the name of Jesus. Cast out in Jesus' name. Cast out in the name of Jesus. Demons of cancer, leukemia, diabetes, AIDS. Demons of blindness, leprosy, cast out in the name of Jesus. Be healed. I'm healed in the name of Jesus. Be healed. I'm healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Demons of drug addiction, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Demons of unbelievable doubts, cast out. Agitated, cast out in Jesus' name. Be healed. Be healed in Jesus' name. Ako'y magaling na sa pangalan ni Jesus. You say hallelujah. 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 Praise the Lord. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. You say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Let us raise our hands and shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Observe this, my dearest peoples of the world, from other countries. I'm going to ask my dearest brethren, those who are healed, after their sins were forgiven, their sicknesses were healed. That goes to prove that they are bound for heaven. After baptism in Jesus' name, everybody will be healed. Those who were healed, not those who were healed, only those who were healed. Ang magumaling lang, itas magkamay, raise your hands, those who were healed.
Those who were healed. You say, I thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Those who were healed, wave your hands. Iwagay may makamay ninyo ang gumaling sa pangalan ni Jesus. Those who were healed, wave your hands. Hallelujah. Praise the Lord. You say, hallelujah. Praise the Lord. 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 If you are now in the truth, you are bound for heaven without doubt. Walang kailangan ikaw ay anak na ng buhay na Diyos, ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. If you are without doubt, you do not doubt that you are in the truth now, in the Jesus ministry, you are bound for heaven, you are convinced that you are now a child of God, raise your hands. Ang nakatiyak na ikaw na sa katotohanan, ikaw ay anak na ng Diyos ngayon. Come, attend, do not be absent. Huwag kayo mag-absent na mahal, laging dumalo, amen. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang karamdaman niyo gagaling sa mga pananampalataya. Ang iyong pananampalataya magdala siya sa langit. Ang iyong pananampalataya ang pagpagaling siya magkaramdaman, ang maglutas sa iyo, ikaw angat, payamanin ka ng mahal na Panginoon. Pag ikaw mayroon ng pananampalataya, laging dumadalo at ginagawa ang kalooban ng Diyos, ikaw matapat. Sa pangalan ni Jesus. My dear brothers and sisters, by these peoples of the world, by these brethren, throughout the world, throughout our country, my dear fellow countrymen, we love you so much. But our dear Jesus loves you more, our beloved Pastora, my dearest wife. Palakpakan pa po natin, minamahal natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Purihin ka, mahal na Panginoon, luwalhatiin yung mga kapangyarihang pangalan. Maraming salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin na walang bayad. Salamat po sa kasiguruhan namin sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa banal mensahe na minamahal ating napakinggan mula po sa ating minamahal, ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeda. Sa pagkakataon ito, mga minamahal sa pasamantala sa ating paghiwa-hiwalay, kami po ay patuloy na ganyaya sa inyong daluhan po niyo aming mga regular services. Patuloy po namin nanyayahan kayong huwag po ninyong kaligtahan sa baybayan ang banal na gawain nito na mahal na Panginoon, na siyang higit na makakatulong sa inyo, higit sa lahat, makakasiguro kayo sa inyong kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Ang mahal po rin siyang magpala sa bawat sa atin, sa maatinawa ang masaganang biyaya, pagmamahal, pag-iingat at dakilang pagpapalabot sa mahal na Panginoon magmula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik. We love you, brethren. God bless you. Amen.